Billionaires Instant Bright, Part 59. Nakatitig lang ako ngayon sa blankong kisame. Hindi ko alam kung anong oras na. Basta nagising na lang ako na wala na si Uriel sa tabi ko at ang tanging sumalubong na lang sa akin ay ang isang tray ng pagkain at isang note na nagsasabing kainin ko to as soon as magising ako. Pero halos kalahating oras na nang magising ako at hindi ko pa rin to ginagalaw dahil wala akong gana. Pilit kong iniisip kung ano nga ba talaga ang nangyari sa akin kagabi. Kung bakit ganon na lang ako kung umiyak. Iyon ang unang beses na umiyak ako ng ganoon dahil lang sa isang panaginip. Napabugan na lang ako ng hangin dahil wala akong maisip na dahilan. Gusto ko na rin sanang bumangon pero hindi ko magawa-gawa dahil nananakit ang balakang at mga hita ko. At tila naubusan din ako ng lakas sa ginawa namin kagabi. It took me almost everything just to get up and lean on the headboard. Nang magawa ko yun ay sinimulan ko ng kainin ang inihandang breakfast in bed ni Uriel. Doon ko lang din naisip na buksan ang cellphone ko para tingnan ang oras. At napamura na lang ako nang makita kong mag-aalas 11 na pala ng umaga. Nakita ko rin may mga text na pinadala sa akin si Uriel. Good morning. Don't skip your meal. Kumusta ang pakiramdam mo? Text me as soon as you wake up. Napatitig ako sa screen ng cellphone ko. At muli na namang napaisip kung ano nga ba talaga kami ni Uriel. Kung ano ba talaga kami. Ilang araw na kasing ganito. Ilang araw nang nag-iba ang pakikitungo niya sa akin kaya hindi ko mapigilang mapaisip. Ilang araw na rin hindi normal ang nararamdaman ko sa mga pagkakataong may ginagawa siya sa aking espesyal. Lalo na sa mga pagkakataong tinatrato niya ako ng matamis kahit wala naman si Lolo Henry na kahit kaming dalawa lang. Ayokong mag-assume kaya gusto ko sanang maging klaro ang lahat. Gusto kong malaman kung ano ba ang tingin niya sa akin, kung ano ba ang nararamdaman niya sa akin. Pero kaakibat ng kagustuhang yun ay naroon din ang takot, ang pangamba, na baka may marinig akong hindi ko magugustuhan, na baka may marinig akong gigising sa akin na ako'y nag-iilusyon lang. Napabugan na lang ako ng hangin, sabay pikit ng mga mata ko at sandali sa headboard ng kama. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayokong gumawa ng isang bagay na baka ikasira ng lahat. Kapag tinanong ko si Riel at hindi ang inaasahan kong sagot ang makuha ko. Masisira ko ang usapan namin ni Lolo Henry. At kapag naman ang inaasahang sagot ko ang maririnig ko, ano naman ang gagawin ko? Itutuloy ko ba? Gayong alam kong hindi rin naman kami magkakatuluyan. Either way, I am bound to lose him in the end. No, I am bound to disappear from his life after all of this. Dahil kahit sang anggulo mo tingnan, napunta lang naman ako sa sitwasyong to dahil sa isang kasunduan. Muli akong napabuga ng hangin nang maramdaman ko ang pagbigat ng pakiramdam ko at ang paninikip ng dibdib ko. Pero mabilis akong umiling para hindi na yun pansinin pa. Walang mangyayari kapag pagtutuunan ko pa yon ng pansin. Para kahit papaano'y gumaan ang pakiramdam ko, ay nagdesisyon akong bumangon kahit na hirap ako. Kumapit ako sa pader para makapunta ako sa banyo at makaligo. At somehow naibsa ng pananakit ng kalamnan ko. Matapos ang isang mahabang cold shower. Pagkatapos kong maligo at magbihis ay nagdesisyon na akong bumaba. Pahirapan na naman ang paghakbang sa hagdan. Mabuti na lang at walang nakakita sa aking nahihirapang maglakad. Pagkababa ko sa sala ay wala roon si Lolo Henry. Kaya nang makita ko si Becky, ay tinanong ko to kung nasaan ang matanda. Nasa garden po ma'am, tawagin ko po ba? Mabilis akong umiling sa kanya. Huwag na, puntahan ko na lang. Tugon ko at hinintay muna na makaalis siya bago ako nagdesisyon na magtungo sa garden. Pagkarating ko roon, ay nakita ko si Lolo na dinidiligan ng mga orchid at ang mga puting rosas sa kakalitaw pa lamang ng mga bulaklak. O iha,
Anya nang mapansin ako. You're up late. Itinigil niya ang ginagawa at nilapitan ako. Are you okay? You look pale. Pagod lang po siguro, Lo. Sagot ko sa kanya bago ako umupo sa kahoy na upuan dahil nanginginig na ang mga binti ko. Well, you shouldn't have gone here kung pagod ka. You should have stayed in your room. Sambit ito bago umupo sa katapat kong upuan. Ngumiti lang ako sa kanya bago ako humugot ng malalim na hininga para bumuelo. Lolo, panimula ako at naghintay ng ilang segundo bago ako nagpatuloy. Ano po bang indikasyon na tapos ng usapan natin? Na nagawa ko na yung inuutos nyo? Pagkatapos kong sabihin yon ay ibinaling ko sa ibaba ang tingin ko dahil hindi ko siya kayang tingnan sa mga mata niya. Bakit, Iha? Do you want this all to end? Tanong nito sa akin. Kalmado lang ang boses niya kaya hindi ko alam kung ano nga ba ang iniisip niya. Hindi naman po sa ganun. Pero gusto ko lang pong malaman dahil baka masyado na akong matagal dito. Sagot ko sa kanya bago ako napakapit sa laylayan ng damit ko nang bumigat ang loob ko dahil sa sinabi ko. At isa pa po, para maibigay niya rin kay Uriel yung inaasam niyang mana. Hindi agad sumagot sa akin si Lolo. Ramdam ko ang titig niya kaya nag-angat ako ng tingin para kumpirmahin to. At nang makita kong nakatitig nga sa akin ang asul niyang mga mata, ay muli akong nag-iwas ng tingin. Is that really the reason, Iha? Yun lang ang tanong niya. Pero hindi ko magawang tumango o bigkasin man lang ang salitang, Oo. I found myself frozen and blank. There's more to it, am I right? Tanong niya. It took me a few seconds to raise my head and look at his face. Hinihintay niya ang sagot ko kaya marahan akong tumango. Opo. Sorry. You don't have to be sorry, Iha. Mabilis nitong sabi sa akin. Ngumiti siya ng matamis sa akin bago inabot ang kamay at marahang binisil. Whatever your reason is, I just want to tell you that it's fine. That you are free to have it. And that is valid. Hindi ko itatanong kung ano yung rason na yan. But you're free to tell me what it is anytime. Tumango lang ako sa kanya. Dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko. Pero nang makita ko siyang tila naghihintay ng sagot mula sa akin, ay napaiwas na lang ako ng tingin sa bayo ko. I think I'm failing the mission, Lo. Pagtatapat ko sa kanya. Bakit mo naman nasabi? Huminga ako ng malalim para kontrolin ang biglaang pagragasa ng emosyon sa sistema ko. Ramdam ko ang pag-iinit ng mukha ko dahil sa magkahalong hiya at pagkalito. Because I think I'm starting to like your apo. Wala akong nakuhang agarang sagot sa kanya. Lumipas ang mga segundo na tahimik lang siya, kaya naglakas loob akong tingnan siya. And what I saw caught me off guard. Matamis siyang nakangiti sa akin. Yun lang bang inaalala mo? Anya bago binitawan ang kamay ko. You see, I have been observing you for quite a while now, Iha. And I can tell that you're a good person, a proper lady. Dagdag niya bago ako muling nginitian. Too good for my apo pa nga. To be honest, hearing you confess your feelings made me happy. It assured me that you're just right for him. Mabilis akong umiling. Sorry po pero hindi po ako nararapat sa apo niyo. Magkaiba po ang buhay naming dalawa. Dahil mayaman siya at mahirap ka lang? Mabilis niyang sambit at isang tangulang ang iginanti ko. Iha, I don't mean to brag, but we're already rich. My apo has plenty of money and wealth already. Hindi na niya kailangan pa ng karagdagang yaman. What he needs right now is a person who can love him beyond his wealth. And I think you are that person. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang humapdi ang magkabilang sulok ng mga mata ko. Kasunod ng panunubik ng mga to. Sisiguro nga po. Tama kayo.
na hindi na niya kailangan ng yaman. Pero pasensya na po kayo dahil tingin ko hindi rin ako ang kailangan niya. Sambit ko at may kung anong tinik ang bumara sa lalamunan ko. There is no way he will like someone like me. Muling hinawakan ni Lolo ang kamay ko at marahan yung pinisil. You can't say something unless you hear it directly from him. Makahulugan niyang sabi. Basta whatever happens, know that you have my support. That I approve you as my Apo's lover. In fact, I'd very happy to see you ending up with him. Because I know you're such a good person. Dagdag niya at ginawa rin ako ng isang matamis na halik. It would put me in so much ease to know that Uriel will be with someone like you. It would give me the assurance I need that he will be in a good place even when I'm gone. Hindi ako makasagot sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Oo, masaya ako na malamang wala siyang kahit na anong tutol sa nararamdaman ko. Pero hindi nito naaalis ang takot ko na baka ako lang ang nakakaramdam ng ganito. Na baka ako lang ang nag-iisip na mayroon nang namong espesyal na koneksyon sa pagitan namin ni Uriel. Matapos ng pag-uusap namin ni Lolo Henry, ay nagpaalam na ako sa kanya na aakyat na ako pabalik sa kwarto para magpahinga. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ko. Marahil dahil sa labis na pag-iisip ng mga bagay-bagay at dahil na rin siguro sa pagod at kakulangan sa tulog. Habang paakyat ako ay ramdam ko na ang bigat ng pakiramdam ko at pabigat to ng pabigat habang iniisip ko ng iniisip ang nararamdaman ko para kay Uriel. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Kung magkataon mang malaman ko na ako lang pala itong nakakaramdam ng espesyal na koneksyon sa pagitan namin. Na ako lang pala itong nagbibigay ng kahulugan sa mga ginagawa at sinasabi niya sa akin. Napaigpit ang pagkakakapit ko sa railings ng hagdan. Ang bigat sa loob, pero kailangan ko ring tanggapin ang posibilidad na yon. Lalo na't alam ko sa sarili ko na malaki ang posibilidad na ginagamit niya lang ako para makalimutan ang nakaraan niya. Or worse, para i-distract lang ang sarili niya at hindi niya maisip ang babaeng pinangakuan niya ng kasal. Mas lalong lumala ang bigat ng nararamdaman ko. Kung ano-ano na lang ang naiisip ko, hanggang sa halos umikot na ang paningin ko dahil na rin sa bigat ng nararamdaman ko. Pagkarating ko sa tapat ng kwarto ay halos hindi ko na mapihit ang doorknob dahil sa kawalan ko ng lakas. Pagkapasok ko ay agad akong napakapit sa kung anumang makapitan ko dahil tuluyan ang nanginiyik ang mga binti ko kasunod ng pagnipis ng hangin na pumapasok sa katawan ko. At dahil sa magkahalong pagod, puyat, bigat ng nararamdaman at overthinking, ay bigla na lang akong bumagsak sa sahig. Mabuti na lang nagawa ko pang kumapit sa kama. Pero agad din akong napabitaw, kasunod ang unti-unting panlalabo ng paningin ko, at ang dahan-dahang pagsakop ng dilim sa kamalayan ko, hanggang sa tuluyan na akong walang marinig at maramdaman. Billionaire's Instant Bride Part 60. Nagising ako dahil sa matinding sakit sa batok ko. And that's when I found out I was still lying on the floor. Tiningnan ko ang oras sa cellphone ko at nakumpirmang halos 1 oras din akong walang malay. Agad akong tumayo at lumipat sa kama. Mabuti na lang talaga at walang nakakita sa akin. Kung hindi, sigurado kung ako pa ang pagmumula ng panik ng lahat. Lalo na ni Lolo Henry. Pipikit na sana ako nang mag-ring ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen ay pangalan ni Uriel ang rumihistro. Nagdalawang isip pa akong sagutin to, pero in the end, wala akong nagawa kundi i-accept ang tawag niya. Hello? Finally! Balalas niya matapos kong sumagot. Why aren't you responding to my text? Why aren't you picking up my calls? Pag-ulan niya sa akin ang tanong. Baka sa boses niya ang iritasyon. Hindi ko napansin. Pagsisinungaling ko. Nga pala, salamat sa breakfast in bed. Pag-iiba ko ng usapan. Well, none of that matters now. Kumusta ka?
Tanong niya. I'm fine. Sagot ko bago marahang pumikit. Medyo inaantok lang ako. Siguro'y dala lang ng pagod. Dagdag ko. I see. Okay, you take a rest. Don't do anything. Just rest, okay? Sambit nito. Have you eaten lunch yet? Busog pa ako eh. Tinatamad kong sagot. Matutulog na lang siguro ako. Narinig ko ang buntong hininga niya. Fine. Basta kapag nagutom ka, just call the maids or call me directly. I will. Salamat. Sabi ko at agad na binaba ang tawag. Liban sa totoong pagod ako at gusto kong matulog, ay ayaw ko rin muna siyang makausap ngayon. I need a break from him. From everything. Gusto kong huminga muna at bigyan ng panahon ng sarili kong magmuni-muni at isipin ang mga bagay-bagay. I have to sort out my feelings right away. I can't let it linger for too long or else it would still be me who will suffer the consequence in the end. Mabuti nang habang mas maaga pa ay maagapan ko na. At isa pa, baka hindi talaga pagkagusto ang nararamdaman ko. This is the first time I have ever let someone made me feel things I didn't experience before. Ito ang unang beses na may isang lalaking malayang nakapagbibigay sa akin ng atensyon at ginagawa sa akin ang mga bagay na ngayon ko lang naranasan. Baka nalilito lang ako sa nararamdaman ko. Baka hindi ko talaga siya gusto. Kaya sobrang importante na bigyan ko ng panahon at oras ang sarili ko na ayusin ang lahat-lahat. Dahil baka pala normal lang ang mga bagay na ginagawa niya bukod sa maiinit naming matagpo. Na baka liban doon ay wala nang iba pang kahulugan ang mga ginagawa niya. Naikuyom ko na lang ang kamay ko dahil muli na namang bumigat ang pakiramdam ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Christine? Naibulong ko na lang sa hangin sabay talokbong ng kumot. Samantala, Uriel's point of view. I couldn't help but just let out a sigh right after she dropped the call. Hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya, lalo na't mukhang hindi siya okay base sa boses niya. I tried waking her up this morning so we could have breakfast together, pero tulog mantika to. Kaya naman pinalutuan ko na lang to ng breakfast kay Nanay Feli. What's with the long face? Bungad sa akin ni Marco nang makabalik ako sa opisina. Lumabas kasi ako para lang matawagan si Christine. Wala ka na ron. Sagot ko sa kanya bago ko umupo sa swivel chair at sumandal sa ibuga ng hangin. I think you should leave now, Marco. Stop polluting my air. Ang bad mo sa akin. Nakangusong sabi nito at alam kong inaasar lang niya ako. I'll stay here for a bit. Ayokong bumalik sa opisina ko. I'm terrified. Anya at nagkunwari pang nanginginig sa bayakap sa sarili. This is the only place where she couldn't follow me. Kaya let me stay here for a bit more. I'll pay you. Keep your money with you. Baka ikaw pang bayaran ko. Matigas kong sagot sa kanya. I'm richer than you, James Marcosi. Nakangisi kong dagdag. Oo na. Huwag mo lang banggitin ang buong pangalan ko, Uriel Bonvillier. Tugon nito sabay iling. So what's with the long face? You probably have something in your mind. I can tell. Siguradong sabi niya. We've been friends for years kaya kilala na kita. Nothing. Just company stuff. Pagsisinungaling ko pero pinanliitan lang niya ako ng mata. I know when you're lying and when you're not. Anya bago inilipat sa akin ang mukha. It's about relationship, am I right? Ngumisi siya sa akin at itinaas baba ang kanyang dalawang kilay. You finally fell for Christine. As if that would happen. Mabilis kong sagot pero natigilan din ako ng ilang segundo. You know I have a promise to keep, Marco. You know that. Tumingin siya sa akin ng ilang segundo bago umiling. Uriel, I think it's really time for you to move on. I'm sorry to tell you this, but I don't think Kay is coming back. Dahil kung babalik talaga siya, she probably has done it already. You're probably together by now. Sambit niya sa akin. You can't even find her even after using all resources. Hindi ako nakasagot.
I just stared at him before heading out of sight. Lumayas ka na nga lang. Sabi ko na lang sa kanya bago ako marang huminga ng malalim. No, I'll stay here. Forget I said anything. Mabilis niyang sabi at agad na pumunta sa couch at doon humilata. Just pretend I'm not here. Napailing na lang ako sa kakulitan niya. Ilang sandali pa ay napatitig ako sa isang vase na puno ng puting rosas at napaisip. Is it really time for me to move on? And forget about Yuki? Pauwi na ako galing opisina. I couldn't stop checking at my phone since Christine hasn't replied to my message since earlier. Hindi niya rin sinasagot ang tawag ko. She probably had forgotten to check her phone again. It seems like wala siyang pakialam kung may mag-text man sa kanya o wala. Napailing na lang ako bago itinuon ang atensyon sa daan. Pagkarating ko sa mansyon ay agad kong hinanap si Christine but she was nowhere to be found. Si Lolo lang ang nakita ko sa may sala. Agad akong nagmano sa kanya pagkatapos ay nagtanong. Have you seen my wife, Lo? She's probably in her room. The last time I checked, she was sleeping soundly. Sagot nito bago binalik ang atensyon sa pinapanood. Bakit? Nothing. Tugon ko at mabilis na umakyat sa second floor at tinungo ang kwarto namin. At bago ako pumasok, ay inihanda ko na kung paano ko siya sesermonan. Pero pagkapasok ko sa loob, ay bumungad sa akin ang madilim na kwarto. Pagka-on ko ng ilaw, ay nakita ko siyang nakahiga sa kama, habang balot na balot ng kumot ang katawan niya hanggang sa leeg. Ilalagay ko ang office bag ko sa may couch, sabay lapit sa kanya. Christine, tawag ko. I was waiting for her to open her eyes but she didn't. Kaya naman muli ko siyang tinawag sabay marahang tapik sa balikat niya. Hey! She just let out a soft groan and moved a little. Hey! Tawag kong muli sa kanya at tinapik ang pisngi niya. Pero bigla akong natigilan nang maramdaman kong hindi normal ang init ng pisngi niya. That's when I decided to touch her forehead and confirm that she was burning. Agad akong kumuha ng thermometer. And after a few moments, her temperature came out and it's beyond normal body temperature. Fuck! Nilalagnat ka? Bulalas ko bago dali-daling bumaba habang tinatawag ko ang pangalan ni Nanay Feli. What's with the shouting, iho? Inis na baling sa akin ni Lolo. Christine is not feeling well. Sagot ko sa kanya. She's having a fever right now and I need Nanay Feli to make her a soup. Dagdag ko at muling tinawag ang kasambahay. She's what? Tumayo na rin si Lolo at lumapit sa akin. Feli's in the kitchen. She's making dinner. Okay, aalis na sana ako nang pigilan niya ako. That explained why she looks pale earlier. Anya, should we call our doctor? Huwag muna, Lo. Maybe after this night. Tugon ko sa kalmadong tono, pero sa kaloob-looban ko ay nag-aalala na rin ako. Nagtungo na ako sa kusina at nakitang may ginagawa pa si Nanay Feli. Becky and Lala are also doing something, kaya wala akong ibang choice kundi ako na lang ang gumawa ng soup. I just had Nanay Feli supervise me while making it. Kapag pinapakain mo siya, sir, siguraduhin mong nakasandal siya sa kama, ha? At siguraduhin mo rin na mainit-init pang sopas kapag ipinakain mo sa kanya. Bilin sa akin ni Nanay Feli habang daladala ko ang tray na may lamang isang bowl ng soup, tubig at gamot. You made her a soup? Tanong sa akin ni Lolo nang makadaan ako sa sala. Tanging tango lang ang naisagot ko sa kanya dahil nakatuon lang ang atensyon ko sa dinadaanan ko at baka matisod pa ako. Pagkarating ko sa kwarto ay pinatay ko ang aircon sabay gising kay Christine. Daan-daan niyang minulat ang mga mata at kunutong napatingin sa akin. What are you doing? Halos pabulong nito ang tugon. Taking care of you. Sagot ko at tinulungan siyang bumangon at sumandal sa kama. I made you a soup. Sabi ko bago agad na kinuha ang bowl at kutsara. I want you to eat. Kahit hindi mo na maubos basta may makain ka lang.
Dagdag ko bago hinipa ng kutsara. Pagkatapos ay tinapat ko sa bibig niya. Open your mouth. Marahang sabi ko. Good. Pahabol ko at di napigilang mapangiti nang makita siyang kinakain ang gawa ko. Masarap ba? Hindi. Mabilis siyang sagot kaya sing bilis ding napawi ang ngiti ko. Matabang? Dagdag pa niya tuluyan na akong napasimangot. Napailing na lang ako. Baka dahil sa lagnat mo kaya wala kang panlasa. Sabi ko na lang at muli siyang sinubuan. Sige na, pilitin mong kumain. After forcing her to eat, kahit papaano ay nakalahati niya. Let's wait for a few minutes before you take your mat. Sabi ko at akmang tatayo na sana nang hawakan niya ang kamay ko. San ka pupunta? Tanong niya. I'll go get something para punasan ang katawan mo. Sagot ko. Bakit? Dinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Mamaya na. May gusto lang akong itanong sa'yo. Hirap niyang sabi bago tumingin ng diretso sa akin ang mapupungay niyang mga mata. You need to hear it now. Or else hindi ko na masasabi pa to sa'yo. Kumunot naman ang noo ko dahil mukhang importante at urgent to. Okay, what is it? I was getting myself ready by thinking of every possible thing she would say. Pero tumitig lang siya sa akin. At sa bawat segundong lumilipas, ay unti-unti akong nahirapan na hulaan ang sasabihin niya. I can't read the emotion in her eyes because she's sick. Christine, say it already. Pag-uudyo ko sa kanya. Huminga siya ng malalim bago diretsong tumingin sa mga mata ko. Ano ba tayo? The moment she said those words, I felt like something struck me and got me frozen on my feet. Napatitig na lang ako sa kanya at napaisip. Ano nga ba kami?